mga sister churches natin. And pag pumupunta kami sa church nila, we are well taken care of. Amen, amen. Pastor, praise the Lord. Masabi ko bang pangalan? Pastor Roy Zapata. Oh, yeah. Amen. Gusto niyo malaman ang totoong pangalan? Severino. Severity. Mga kabata yan. Parang gusto nila pumilit eh. Dito lang. Kaya, good morning po sa lahat. Salamat sa Panginoon sa great privilege na ito na magsalita dito sa harap. Kaya, minsan binibiruan namin yung mga ibang pastor na sana hindi kami matawag. Kasi hindi tayo used to sa ganito mga big crowd. Tama po. Pero, salamat pa rin sa Panginoon sa pagkakatili sa atin na mag-share ng Word of God. Okay. Yun po, ako nga pala si Pastor Royce. Real name is Severo Zapata. I'm pastor of Accepted in the Beloved Baptist Church, Polo Rizal. Amen. 2 years pa lang po kami sa Rightly Dividing at salamat kami sa Panginoon. Dinala kami ng Panginoon sa ganitong teaching. Kaya patuloy ko tinataas ang ating Panginoon. Amen. Kung si Pastor Ramon ay pinalaki, lumaki ba? Yun po ay hindi naman tayo matagal sa Baptist. Almost 15 years pero wala kami pa-fellowship, hindi kami Bible Bap. Parang tayo. Baptist Coastal yata kami kasi gumagamit kami ng drums tayo. Yun ang background. Pero yun nga po, na napunta tayo sa Rightly Dividing, kaya unti-unti tayo makakatawag sa tamang pag-worship sa ating Panginoon. Kaya please stand up and open our Bible in Haggai 1 verse 5. Kaya nakita ko yung mga preaching kahapon ay parang salamat sa Panginoon, parang connected ito. Like yung preaching ni Pastor Cesar is examine yourself. Title ko naman is Consider Your Ways. Okay, Haggai 1 verse 5 says, let's all read, brothers and sisters. Now therefore, ready? Now therefore, saith the Lord of hosts, consider your ways. Okay, let's all pray. Heavenly God, our Father, we thank you, Lord, for this day. You extended our life once again, Lord. Tulungan nyo kami kung paano magamit itong buhay namin. Always bring you back the glory you deserve, praise, worship, and honor on how to live the life na tinawag nyo kami na ipamuhay, Panginoon. Please always help us and teach us your word. Even ako magdadala ng short message na ito, Lord, no, ay makuha ko yung point nyo. Bakit nyo ako tinawag para mag-share ng word of God. Salamat po muli. Kayo aming tinataas at pinupuri. In Jesus Christ's name, we pray all these things. Amen. Kaya, pumunta tayo ang kapit. Kaya, consider your ways. Sabi po dito sa binasa natin. Kaya, the Word of God is reminding us, okay, giving us advices to examine thoroughly our hearts toward Him, mga kapatid. Are we saved? Amen. Okay, yun po ang tingnan natin mabuti kung nakuha talaga natin yung sinasabi ng Panginoon kung truly we are saved. And if you are saved, kung tayo ba ay nagpapatuloy sa Kanyang salita, mga kapatid. Kung tayo ba ay, are we the truth? Are we rightly dividing the word of truth? Okay, kasi doon tayo tinawag ng Panginoon, mga kapatid, kung truly we are saved. Okay, are we applying the truth of God into our life?
Kaya challenge ito ng Panginoon. Kaya sinabi niya, consider your ways. Okay? Kumbaga, hindi dapat mapunta sa ways yung salita ng Panginoon. Kundi maging productive tayo at maging kagamit-gamit tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Okay? God is challenging us to always check ourselves, mga kapatid. Hindi lang yung isang araw ka nag-check. Okay? Kahit, sabi ni Pastor Ramon, kahit every Sunday ay pinag-uusapan natin na tayo ay ligtas, ay walang masama doon, mga kapatid. Okay, dahil anytime ay haharap tayo sa Panginoon, if we are saved, ay i-account niya tayo kung paano natin ipinabuhay, mga kapatid, ang buhay na binigay niya. God is challenging us always to check ourselves, observe carefully our actions. Kasi naging anak tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya kailangan maingat tayo sa ating pamumuhay. Yung ating mga decisions in life, kung naka-anchor ba ito sa salita ng Panginoon. Okay? Consider your ways. To think seriously if you are living a holy life wherein God has called us to live, mga kapatid. Okay? If you are living a godly life and a God-fearing person. Kaya always examine yung ating sarili. Okay? Once again, basahin ko lang ulit yung 2 Corinthians 13 verse 5. Okay? Okay, sabi po muli dito sa salita ng Panginoon, examine yourselves whether you be in the faith. Okay? Prove your own selves. Know ye not that your own selves have that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Okay, ang ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi niya lang tayo niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya na. Kung tunay nga ba tayo na nasa sa doktrina na kung saan tinuturuan niya tayo na mamuhay sa kabanalan, sa kapuliran, at sa kaayusan ng ating pamumuhay. Kaya if we are in the faith, yung mga itinuturo niya sa atin, yung set of doctrines na dapat nating malaman, mga kapatid. Hindi lang tayo ligtas, kundi kung tayo ay namumuhay, kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Okay? Correct na pamumuhay. Kaya, sabi niya, consider your ways kung tayo ba ay nasa kanyang pamamaraan. Okay? Sabi pa rito sa verse 6, but I trust that you shall know that we are not reprobates. Alam ba natin na hindi na tayo tinakwil? Okay? Na tayo ay tinanggap ng ating Panginoon, that we are accepted in the beloved. Hindi tayo tinakwil. Okay? Kaya sabi pa 7, now I pray to God that you do no evil. Okay? Kaya hindi ka na itinakwil, tinanggap ka ng Diyos na banal, na hindi na tayo gumagawa ng kasamaan. Not that we should appear approved, but that we should do that which is honest. Amen? Amen. Though we be as reprobates. Bagamat tinatakwil nila tayo, tinatawag nila tayo yung unbeliever, mga kulto, okay lang yun. Kasi talagang maraming persecutions tayo madadaanan. Part yun ng pagtawag sa atin ng Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mapanghinaan. Talagang ganun ang pagiging isang Kristiyano. Marami talaga ang magre-reject sa atin, but God accepted us. Amen? Amen. Amen. Okay? Sa 8, for we can do nothing against the truth, okay? But for the truth. Okay? Nasa katotohanan tayo, truth na i-reject nila tayo. Okay? Truth na ayaw nila nitong napakinggan natin, kagaya ng sinabi ni Pastor Ramon. Dahil nagpakumbaba tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya ang challenge, kung tayo ay ligtas, what have you done for Jesus Christ since you became Christian? Okay? Sabi ni Pastor Josiah yesterday, believers. We are believers and we are Christians. Okay? Yan ay great name kasi nakakabit sa atin yung pangalan ng ating Panginoon Kristo. Okay? Dapat tayo ang natutuwa dahil truly nasa katotohanan tayo. Okay? Hindi tayo nagmamayabang, pero kung titingnan natin ng maigi at titingnan natin sila,
tiyak nasa tama tayong pinalalagyan. Okay? We are standing sa right foundation. Okay? Amen? Okay, kaya ano ba ang nagawa mo na since you became Christian? Kasi tinawag tayo ng Panginoon para sumunod sa Kanya, hindi para umupo lang. Hindi para magpaligoy-ligoy lang, kundi tinawag ka para sumunod sa Panginoon. Kasi hindi naman tayo agad kinuha ng Diyos eh. Meron siya ipapagawa sa atin. Kasi kung walang ginamit sa'yo na sumunod sa Panginoon, malamang hindi ka rin nakakilala sa Panginoon. Kaya it's your turn mga kapatid para ipaalam din ito. Ipaalam ang katotohanan na nalaman natin. Okay? Pero wala tayong magagawa mga kapatid kung hindi tayo makikinig sa instruction ng Panginoon. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya itong napakalawak na parang nasa gitna ng dagat. Maliligaw ka o malulunod ka kung hindi ka magpapaturo sa ating Panginoon. Meron siyang gagamitin. Kaya para turuan ka ng instruction, para maging effective ka na lingkod ng Panginoon. Okay? Para maging effective ka na husband, ang wife, na anak. Okay? Kaya makinig tayo sa instruction ng ating Panginoon. Okay? It's a great privilege na tayo ay Kristiyano. Para sa atin talaga itong gawain ng Panginoon. Okay? Para sa atin talaga ito. Pero kung titingnan mo yung mga paligid natin, mas masisipag sila. Minsan, mas magaganda pa yung kanilang pamilya, yung background nila. Pero kung titingnan mo yung foundation, hindi talaga sa kanila yun. Yung tamang pamumuhay na dapat sa atin yung pamumuhay. Matuwid na tayo mga masisipag, diligent sa gawain ng Panginoon. Okay? Kaya mga kapatid, nire-remind tayo ng Diyos na i-consider natin yung pamamaraan natin. Tingnan natin, examine natin kung tayo ba ay naka-anchor sa Word of God. Okay? Right. Kasi anytime, pwede tayong maligaw kung hindi tayo everyday na nakikipag-usap sa ating Panginoon. Continuous na yung ating communication sa ating Panginoon. Okay? Nagbukas ang Panginoon ng communication. Okay? Always depend sa ating Panginoon. Amen? Amen. Okay? Unang point ko dito mga kapatid, okay, yung consider your ways, bakit kailangan natin na tingnan. Because some Christians are busy building their identity and neglecting the principles of God. Okay? Maraming Kristiyano ngayon ang busy sa kanilang pamumuhay. Ang gusto lang nila yung saved sila. Gusto lang nila na mapupunta sila sa langit. Pero ang challenge doon, talaga bang napakinggan mo ng mabuti, kagaya ng challenge si Evangelist kahapon, na kung talagang ligtas tayo? Kasi kung talagang ligtas tayo, syempre, makikita yung proof na ligtas tayo. Okay? Kasi inutusan ka ng Panginoon na ipakita, i-work out yung salvation mo. Kaya kailangan, gumalaw tayo mga kapatid. Huwag tayo mag-build ng sarili nating identity, ng sarili nating kingdom, kundi yung kingdom ng Panginoon, yung makita sa ating buhay. Ang history nito Hagay mga kapatid ay from return ito ng Israel. Okay? Galing sa captivity, pinabalik sila ng Panginoon para i-rebuild itong temple na winasak ng yung sumakop sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon sa Hagay 1 verse 2, imbis na i-build nila itong temple, tinitingnan ng Panginoon ano yung pinagkakaabalahan nila. This is the time na dapat nilang i-build na yun. Pero anong sabi ng Panginoon sa Hagay 1 verse 2? Thus speaketh Haggai 1 verse 2, thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, is it time for you, O you, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Okay, pinabalik sila ng Panginoon, binigyan sila ng mga gagamitin para i-rebuild itong temple. Anong ginagawa nila? Mas inuna pa nila na
i-build yung kanilang mga bahay. Okay? Mas pinaganda pa nila yung kanilang bahay na unahin kaysa bahay ng Panginoon. Okay? Ang iko-connect ko lang dito mga kapatid, yung relationship na ibinigay sa atin ng Panginoon, imbis na establish natin yung relationship natin sa Panginoon, minsan, sa iba tayo nakatingin. Kaya nire-remind tayo ng Panginoon na examine natin yung ating pamamaraan. Okay? Huwag natin unahin yung ating mga sarili. Naging Kristiyano na tayo eh. Okay? Yung ibang tao hindi pa nila matanggap na Kristiyano na sila. Okay? Na kailangan magbago na tayo ng pamamaraan. May bago ka ng buhay, may bago ka ng kayamanan, dapat i-possess mo. Yung ibang tao ayaw nila i-possess yung bago nilang pag-aari galing sa ating Panginoon. Okay? 2 Corinthians 2 verse 17. Okay? Pero mga kapatid, kung ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, ikaw ay nasa tamang standing ngayon, glory to God. Okay? Magpatuloy ka lang. Okay? Magpatuloy tayo mga kapatid na i-share kung paano ka in-establish ng Panginoon sa situation mo ngayon. Pero maraming talagang tao ngayon sa paligid natin na kinukurap nila yung salita ng Panginoon. Hindi tayo exempted dun mga kapatid. Maaari natin ikurap pa rin yung salita ng Panginoon kung hindi tayo susunod sa kanyang pamamaraan. 2 Corinthians 2 verse 17. Okay, sabi po rito, for we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God in the sight of God, speak we in Christ. Hindi dapat tayo gumaya sa kanila na pinakasama nila ang salita ng Panginoon. Dapat yung salita ng Panginoon ay talagang makita nila na word of God talaga yun, salita ng Panginoon. Kung ano yung sinasabi nun, kung mga nagliliwanag sa kanila na nare-reprove sila, nababago sila. Hindi tayo yung nagpapasama pa sa salita ng Panginoon. Amen? 1 Timothy 5 verse 13, sabi rito, and without they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but tatters also, and busybodies, speaking things which they ought not. Huwag tayong gumaya sa kanila na nagpapakalat ng wrong information, wrong message. Kasi nakikita nila ang buhay natin mga kapatid. Pag hindi tayo nakaakla sa tamang pagsunod sa Panginoon, nagpapadala tayo ng wrong message sa kanila. Okay? Save na tayo. Dapat right message ang makita nila sa atin. Amen? Nagsasalita ang buhay natin. Kahit hindi tayo magbuka ng ating buhay, ng ating bibig, dapat makita nila na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Amen? Eh, kundi mag-stand tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag tayo mapanghinaan, tapos magkaroon tayo ng lakas galing sa Panginoon. Hindi talaga natin kaya itong bagong buhay natin. Nababad tayo sa sistema ng mundo ito. Kaya kung kakasave mo lang kahapon o last year, hindi mo pa talaga kabisado ito. Kaya sabi ng Panginoon ay tumingin ka dito sa kanyang instructions, sa kanyang reminders. Ito ang magiging gabay natin, tiyak mawawala. Kaya sinabi ng kanta, kung roadmap natin ito, maliligaw ang isang Kristiyano kung hindi siya susunod sa tamang daan na ito. Right track, which is the Word of God. 1 Corinthians 2 verse 5. Sabi rito, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Amen? Yung tinawag tayo ng Diyos dito sa mga doktrinang ito para dito tayo lumakad. Okay? Dito dapat tayo mamuhay. Kung meron tayong mga decisions sa ating buhay, kung patungkol na sa business, love life, about sa family, nandito lahat ng kasagutan mga kapatid. Huwag tayong gagawa ng sarili nating pamamaraan. Tiyak po yan, maliligaw tayo kung hindi tayo dito titingin sa salita ng Panginoon. Jesus Christ is our foundation. Hindi lang sa foundation sa ating kaligtasan mga kapatid. Every decision in life ay siya dapat ang foundation. Okay? Amen? 1 Corinthians 3 verse 10.
1 Corinthians 3 verse 10. Kasi sa biyaya lang ng ating Diyos tayo mamumuhay, mga kapatid. Tinawag tayo dito sa biyaya niya, magpatuloy tayo sa grace na ito. Only by the grace of God, mga kapatid. Okay? Verse 10, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another built it thereon. But look at this sentence, but let every man take heed how we build it thereupon. Okay? Mag-ingat tayo kung paano natin, kumbaga yung sinimulan ng ating Panginoon, kung paano yun unti-unti makita nila yung foundation na yun, mga kapatid. Tayo ang gagamitin ng Panginoon para ipakita yun. Okay? Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya mag-ingat, consider your ways. Okay? 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Okay? Jesus Christ is our foundation. Tandaan natin, hindi lang sa kaligtasan ang ginawa ng ating Panginoon. Nagpapatuloy tayo dapat sa kanyang salita, mga kapatid. Okay, sabi ni David, okay, na dapat ito yung unahin natin. Dito tayo dapat mag-stay sa kagandahan ng Panginoon. Na-appreciate mo na ba na maganda ang Panginoon? Amen! O mas maganda pa yung sanlibutan? Mas maganda pa yung babae o lalaki? Maganda ang Panginoon. Okay? Sabi dito sa Psalm 27 verse 4. Tingnan natin yung heart ni David dito, mga kapatid. Okay, pwede natin basahin ito. Psalm 27 verse 4. Kumbaga ito yung dapat main thing na pagtutuunan natin ng pansin kung paano yung salita ng Panginoon ay magresulta sa ating buhay. Magbunga ito, mga kapatid. Sabi nito, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord. Kailan na? Ngayon na? O 1 year na? Ano sabi? All the days of my life. Okay? Buong buhay na natin ito. Okay? Ano po sabi? To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Okay? Makita natin yung kagandahan ng Panginoon. Kasi sa mundong ito, napaka-pangit nito, kumbaga. Okay? Minsan, nag-deceive lang tayo na napakaganda ng mundong ito. Kaya yung ibang tao, ayaw nilang iwan to. Pero nag-deceive lang sila. Ang talagang maganda ang ating Panginoon. Okay? Maganda ang may dudulot nito sa atin. Kaya, patuloy lang tayo na makita yung kagandahan ng ating Panginoon. Amen? Okay, consider your ways. Sabi ng Panginoon sa verse, so bakit some Christian today are going through their own way. Okay? Doon sila pupunta. Kaya kung tatanggalin natin kumbaga yung ating puso, okay? At ilagay natin sa daan, titingnan natin kung saan siya pupunta. Okay? Kung ilalagay mo siya sa daan, saan kaya pupunta itong puso ko? Kasi kung sabi ng Matthew 6 verse 21, tiyak yun ay makikita natin saan siya tutungo. Okay? Ano po sabi dito sa Matthew 6 verse 21? Okay, titingnan natin kung saan siya, kung naka-waze ba siya, na talagang saktong direction niya. Hindi mo madadaya ang iyong puso, mga kapatid. Sabi nito, Matthew 6 verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Kaya kung ilalagay mo siya sa daan, kung nasa ng treasure mo, yun yung pupuntahan niya. Kung ang treasure mo ang Diyos, pupunta yun ang puso mo. Yun yung daan na patungo niya. Kung ang treasure mo ay yung sanlibutan na ito, tiyak yan, tutungo doon. Magkaibang direksyon yan, mga kapatid. Hindi siya parehong direksyon. Amen? Okay? Sabi sa Proverbs 14 verse 12, okay, very common verse. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Hindi natin kaya, hindi tayo tiyak kung tayo lang, mga kapatid. Nag-aakala lang tayo na tama itong daan na pupuntahan natin. Kaya nga nire-remind tayo ng Diyos yung daan na pinapatunguhan mo ay distraction yan. Okay? Yan ay unfruitful ang patutunguhan yan. Barren land ang patutunguhan yan, mga kapatid.
Kaya makinig tayo sa sinasabi ng Panginoon. Okay? Ezekiel 33 verse 31 and 32. Okay? Kaya ang pagpunta natin dito mga kapatid, nag-observe ang ating Panginoon. Tinitingnan niya ang bawat heart natin. Okay? Magandang pakikindihan, minsan attentive tayo. Pero ang heart ang issue dyan. The heart issue, titingnan ng Panginoon. Amen. Kasi sabi niya rito kaya Ezekiel 33 verse 31 and 32. Kaya dahil kilala ng Diyos yung nature natin, yung human nature ay kilala ng salita ng Panginoon. Okay? Sabi rito, and they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them. Pakikinggan lang nila yan. Pero dahil ang issue is yung heart, ang treasure niya ay hindi talaga ang Diyos, ay hindi niya talaga gagawin niya, sabi ng Panginoon. For with their mouth they show much love. Minsan nagsisigaw tayo, Amen! Pero yung heart mo, tumbas ba ng mga heart mo, yung lumalabas sa bibig mo? Okay? But their heart goeth after their covetousness. Meron pala silang gusto lang, mga kapatid, after their covetousness. And lo, masdan, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice. Parang ka lang performer dito. Nagugustuhan, ganda ng preaching mo. Nag-i-email, pero andun sa heart ang issue. Hindi nila susundin ang word of God. They can play well on an instrument for they hear their words, but they do them not kontra. Kontra sila. Kaya mga kapatid, hindi natin madadaya ang ating Panginoon. Hindi natin madadaya. Tumitingin siya sa ating mga puso. Meron tayong sariling pamamaraan na gustong-gusto. Ayaw natin i-give up yun. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan mabuting patutunguhan. Distraction yan. Okay? Lahat tayo mga kapatid, kahit ano yung edad natin dito, husband and wife, kahit pastor ka pa, huwag ka makakala na tiyak yung dadaanan mo kung hindi ka naka-angkla dito sa Word of God. Always be humble sa salita ng Panginoon. Right. Amen? Okay, sabi pa sa Isaiah 29 verse 13. Isaiah 29 verse 13. Okay? Wherefore the Lord said, for as much as these people draw near with me with their mouth, and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is not by the presence of men. Okay, ang takot nila ay tinuro ng tao. Mas takot pa sila sa tao kaysa Diyos. Kung ikaw ay nakaalam na ng katotohanan, mag-stand ka na doon, mga kapatid. Okay, wala ka ng ibang patutungan, kaya we cannot do sa truth, kundi sa truth. Okay? Kasi kung hindi, you are denying the Word of God. Okay? Mag-stand ka na, huwag ka matakot sa persecution. Talagang i-reject nila tayo. Talagang hindi nila pakikinggan, napakinggan natin dahil nagmamataas sila. Okay? Hindi nila pakikinggan yan. Kaya huwag tayo matakot sa kanila. Okay? Sa Diyos tayo matakot. Ano yung tinuturo nitong salita ng Panginoon na kung paano natin matakot sa supreme authority natin, yun ang sundin natin, mga kapatid. Okay? Amen. Okay, kaya sabi ni Paul dito sa 2 Timothy 2 verse 7, Paul said, ano po sabi? Consider what I say. Okay, isaalang-alang mo itong sinasabi ng ating Panginoon. Huwag mong i-reject ito. Okay? Huwag mong yung hindi mo papansinin, kundi pansinin mo itong itinuturo niya ng mga doktrina para ikaw ay maging maayos sa Panginoon. Okay? Maging kagamit-gamit ka, fruitful ka in the sight of God. And the Lord give thee understanding in all things. Okay? Kung ano yung mga tinuturo niya, yung mysteries, yung patamang pamumuhay, pakinggan natin siya. Amen, amen. Pakinggan natin yung sinasabi ng Panginoon. Kung paano matakot sa Kanya, dito yun. Kasi minsan sinasabi ng mga magulang na yung anak ko sana ay lumaking may takot sa Panginoon. Hindi matatakot yan, mga kapatid, kung hindi niya gagamitin itong fear of the Lord. Okay? This is the fear of the Lord. Okay? Walang ibang pagkukuhanan kung paano. Bisa ang Tagalog yata ng fear of the Lord is takot ng Panginoon. Okay? Hindi yung takot sa Panginoon.
Kasi ito yung gagamitin ng Diyos para matakot tayo sa Kanya. This is takot ng Panginoon. Kung hindi ako nagkakamali sa Tagalog. Kasi sa Tagalog, takot sa Panginoon. Okay? This is the fear of the Lord. Okay? Amen? Okay, kaya kung paano tayo matakot sa Panginoon, dapat siya ang nagtuturo. Okay? Siya ang nagtuturo. Okay? Kaya huwag tayo magtiwala sa sarili nating pamamaraan. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Psalm 37 verse 3. Psalm 37 verse 3. Sabi ko rito, trust in the Lord and do good. Kasi tinawag tayo ng Diyos para sa good works. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Amen. Kaya hindi tayo pababayaan pa, hindi tayo maliligaw dito mga kapatid sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Okay? Kahit sila ay nagpe-persecute sa atin, huwag tayong malungkot. Okay? At sinasabihan tayo ng Panginoon, mag-depart tayo sa kasamaan. Okay? Gumawa tayo ng mabuti. Kilala ng Diyos yung buhay natin, tayo ay masasama dati. Kaya huwag na tayong mag-stay dun, kundi lumipat tayo, ang daan niya dito. Ang daan ng Diyos dito. Dito ang daan kung baga napunta natin. Okay? Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Okay? Verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Yung mga pag-aalala mo, yung mga ibinibigay ng mundong ito, lilipas din yan. Okay? Sa Panginoon ay nandito talaga ang tunay na contentment, satisfaction, okay? Nandito sa salita ng Panginoon. Okay? In verse 6, and He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. 7, rest in the Lord. Okay, kasi ang pananampalataya, nag-rest ka sa Panginoon. Okay? Yun ang tunay na pananampalataya. Nagpahinga ka sa Panginoon. Pagod na tayo sa mundong ito eh. Pagod na pagod tayo. Okay, marami kang kasakitan dito. Magpahinga ka sa Panginoon. Okay? Siya ang magdadala sa iyo. And wait patiently for Him. Nag-aantay tayo ng kanyang pagdating. Okay? Kahit magpatuloy lang tayo. Fret not thyself because of him who prospereth in his way. Huwag tayo mahingit. Huwag tayo yung tingin sa kanila na, ay, bakit? Lalo-lalo na yung mayayaman, bakit? Ang dami nilang pera, bakit? Ang galing nila. Huwag tayong makigaya sa kanila. Okay? Nasa Panginoon tayo. Siya ang may-ari ng lahat ng ito. Amen? Fret not thyself because of him who prospereth in his way. In his way, nakita natin, he prospereth in his way, not in the way of the Lord. Okay? Because of the man who bringeth wicked devices to pass. Okay? 8, cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Huwag tayong gumawa ng masama, mga kapatid. Okay? Kaya consider the ways of our Lord. Okay? Tingnan natin ng mabuti at tumingin tayo sa tamang pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Okay? 2 Timothy 2 verse 19, lahat tayo kilala ng Panginoon yung mga pamumuhay natin, yung mga sikreto natin. Okay? Mga masasamang gawain, kikita yan ng Panginoon. Okay? Kaya nga tayo naging Kristiyano dapat babago na yung pamumuhay natin. Hindi yung parang dinidisip lang natin yung ating sarili. Okay? 2 Timothy 2 verse 19. Kilala niyo itong verse na ito. Pero tunay nga ba yung puso natin ay dito ang direction niya? Yung command ng word na to? 2 Timothy 2 verse 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure. Sure na yung kaligtasan natin. Pero buhay pa tayo eh. Buhay pa tayo. Okay? Having this seal, the Lord knoweth them that are His. Are you saved? Okay. Sa Panginoon ka. Okay? Pero anong sabi niya sa atin? And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Okay? Kung ikaw ay Kristiyano, dala-dala mo ang pangalan ni Kristo,
mag-depart ka sa iniquity. Kasi galing ka nga dyan eh. Hindi ka magagamit ng Panginoon kung hindi ka aalis dyan. May kanya-kanya tayo mga buhay na hindi maayos sa Panginoon. Kasi kung maayos na tayo, ba't pa tayo sa schedule ng Panginoon? Okay? Lahat tayo ay galing sa nature ni Adam. Hindi tama yung heart natin sa ating Panginoon. Kaya mag-depart tayo doon sa kasamaan na yun, mga kapatid. Amen, amen. Okay? Yun lang po, mga kapatid. Salamat po sa great opportunity. Amen. Great message. Amen. Amen. Good job. Thank you very much. Consider your ways. Amen. Amen, amen. Praise the Lord. One blessing. One of the things na nakuha ko po mga kapatid is God is challenging us to always check our ways. Yes, Amen. amen. And God is challenging us to observe carefully our actions. Consider your ways. Let's understand that, no? And always remember something that the Bible is the roadmap, our roadmap that's profitable, sabi doon, for doctrine, for reproof, for correction, instruction in righteousness. And sabi niya, Jesus Christ is our foundation, is what the Bible says. Then there was a warning, therefore let every man take heed how he buildeth the right. Why do we consider our ways? Because God is not looking for just for quantity, He's looking for quality. And because at the judgment seat of Christ, God will not say how many, or ask you how many. God wants to know what sort it is. What sort it is. That's why consider your ways. Amen. And he mentioned about the heart. Diba? That's why consider our ways, because our heart is deceitful. So don't follow the modern preaching now. Listen to your heart. Follow your heart. Throw away the crap, no? But the Bible says, keep thy heart with all diligence. For out of it are the issues of life. God asked, my son, give me thine. Need that. God look at. So let's be careful kung mga nandun yung activity. Magagawa lang natin para ma-control yung heart na yun. Let the word of Christ dwell in you. Amen. And be not deceived. There's another warning. God is not mocked. That's why consider your ways. Amen. And of course, the Lord knoweth them that are His. And vacation, trust in the Lord, and know thine heart, be not in thine own understanding, all thy ways, knowledge. And simple, straightforward, great blessing. Thank you, Pastor. Mag-isip-isip na kayo, no? Consider your ways. Isip na tayo. Is it God's way or your own way? Amen. Is it the Bible way or the traditional way? Amen. Is it hypocritical way or a sincere or serious and biblical, scriptural? Amen. Truthful, faithful, all of that. Amen, amen. And grabe, yung preaching natin ay kahit saang side, hindi tayo makailag. That's why, napansin nyo wala tayong theme, no? Baka magtataka kayo, may mga bago dito ha, binawarn lang namin kayo, baka isipin nyo, yan ang Diyos nila. Kalabaw. Illustration lang po yun, no? Always, yung theme kasi, ano na ito, ang goal nito ay service. Okay, or sacrifice. Kaya lang, ready for either. Ready for either. Una, whether service, okay, live by serving. Kasi si Kalabaw, ikaw. Ang Kalabaw, either for, or yung bulok na yun, is for, dapat, ano yan Kalabaw, hindi Kalabaw yun. Baka yan, bulok, okay? Ay para sa araro. Or para sa sacrifice. Live or die, ready for
leader. Yun po. Pero wala talaga actually tayong tema. That's why we let the Holy Spirit na mag-touch sa mga speakers po natin kung anong gusto mo. Gusto mong pamilya, gusto mong whatever na pag-usapan ay meron silang liberty. Bago natin tawagin ang ating last speaker, tama pa lang, this morning ay tawagin natin ang ano ba to?